Hello, what's up? Magandang araw mga dude. For today's vlog, i-review natin yung isa sa mga motor na pasok sa budget at the same time kilalang brand kung ikaw ay naghahanap ng isang cruiser bike na pasok sa budget. Di naman siya express pay legal pero mukhang big bike. Kung ikaw ay mahilig sa retro bike na cruiser, ang video na to ay para sa iyo. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated ka sa mga susunod nating videos. Tara, punta tayo sa Benelli para i-feature ang Moto VE Boto Honda. This is Dimar TV at huwag na natin patagalin to. Tara, let's go. At ayan na nga mga dude, nandito na tayo sa Benelli. Ayan, so napakatagal na pala ng brand na to, since 1911 pa. So ayan, kung nakikita nyo, nakakapote tayo kasi biglang umulan. Nandito na tayo sa may Benelli, napakaganda, napaka-aliwalas ng kanilang ambience. So ang Benelli mga dude ay isang European brand, currently owned and manufactured by China. Before, nagpo-focus sila sa mga mid and smaller displacement, pero kung nakikita nyo, talagang marami na rin silang mga big bike at talagang ang iba, ang pagkakilala dito sa Benelli ngayon ay dealer ng mga big bike. Dumako na nga tayo sa motor na ating i-review ngayong araw, ang Benelli Moto V200 Evo. Punta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 197cc, 4-stroke, 2 valves, liquid cooled, fuel injected, single overhead cam, single cylinder, 5-speed transmission at may 12.7 horsepower at 7,500 RPM at may torque na 13.9 Nm at 6,000 RPM. Ang fuel tank capacity niya ay 11.8 liter, ang dry weight niya ay 156 kg, ang SRP niya ay 125,000 sa ngayon. Ang looks ng cruiser bike na to ay napakasimple, retro vibe, ang lakas ng dating, old school design, walang kaartihan. Medyo mababa siya talaga pero medyo mahaba. Dahil cruiser, mataas yung handlebar niya. Yung apakan niya naman ay medyo nasa unahang bahagi. Ang kanyang brake pedal, tapos yung change gear pedal ay bandang unahang bahagi para yung posture mo ay nakarelax. Medyo nakarelax siya. Para sa akin, ang motor na to ay modern classic kasi yung ibang retro bike ngayon ay talagang nagpo-produce pa rin ng car, pero ang isang to ay naka-FI na siya kaya medyo modern siya. Pero yung looks niya naman overall, lalo na dito sa harapan, sa kanyang mga bilugan na mga signal light, tapos sa round din na kanyang headlight, tapos sa gauge niya round din, ay talagang napaka-retro na retro yung vibe niya. I-walk around review na natin yung motor na to. Tara, let's go! Ayan mga dudes, so nandito tayo sa may Benelli Antipolo. So unahin na nga natin tong sa unahang bahagi. Parang bumalik tayo sa nakaraan dahil kitang-kita nyo naman na talagang napaka-retro vibe ng datingan ng kanyang headlight. Bilugan, pati yung kanyang dalawang signal light. Classic na classic ang datingan ng isang to. Ayan, so pagbaba dito, ayan yung kanyang telescopic fork at ang kanyang fender na ginamitan ng napakatinding metal, napakatibay. Halos ayaw mabend. Ang kanyang braking system dito sa unahan ay hindi ABS pero napakalaking disc brake, tapos may dual fat caliper. Ayan yung kanyang telescopic fork pataas. Ayan, medyo malaki yung kanyang telescopic fork. Tapos yung kanyang susian dito, ayan yung kanyang ignition switch. Tapos yung lock ng steering wheel nandito din sa bandang ilalim. Matte black ang kulay ng kanyang chassis. Dito sa kanyang tank, ayan, naka-emblem yung Pizarro B, tapos yung Moto B, ayan, tapos sa bandang ibaba may Benelli. Tapos dito sa kanyang makina, ayan, meron Benelli pa rin. Yung kanyang apakan dito, medyo bandang unahang bahagi, tapos yung kanyang brake pedal. Para yung posture nyo, medyo relax talaga siya. Ayan, present yung kick. Goods yan sa mga mahilig mag-long ride. Ayan, di ka matatakot pagka nawalan ka ng battery. Ayan, dito sa may side, may sticker na 200 Evo. Ayan, yung side dito ay combination ng parang gray tapos matte black. Tapos sa tank, dito sa bandang hulihan, may naka-logo na parang lion. Alright, so yung footrest, yung apakan ng angkas mo, ayan, foldable din siya. Magandang metal yung ginamit. And then yung kanyang muffler. So, sakto lang yung haba ng muffler niya, combination ng matte black tapos yung parang headguard niya na gray. And then dito, dibaso yung kanyang shock dito sa may hulihang bahagi. Dual fat yung kanyang caliper dito. Braking system niya dito, tapos disc brake na rin. Alright, tapos dito may reflector. Left and right na po yan. Dagdag visibility sa gabi. Tapos sa bandang ibabang bahagi, meron ding reflector. Tapos yung kanyang cushioning dito, yung upuan, malambot siya. Hindi siya matigas, hindi din siya masyadong malambot. So sakto lang yung lambot niya. So ayan, round din yung kanyang taillight. O diba? So ang kanyang fender dito ay matte din, kulay matte black. Alright, so ayan yung kanyang lagayan ng plate, tapos yung reflector dito sa may
hulihan. Goods na goods yung mga reflector na yan, so dagdag ng visibility lalo na sa gabi. Alright, so dumako tayo dito. Alright, yung kanyang size ng gulong dito sa may hulihan ay 130 by 90 by 15. Tapos sa unahan naman ay 70 by 17. So mas malaki yung sa unahan niya kumpara dito sa may likuran. Pero tingnan nyo naman, napakalaki ng kanyang gulong sa hulihan. So goods na goods yan. Pag titingnan mo dito sa may side, ayan, napakapogi ng motor na to, oh, diba? Lupit. Ayan, yan yung makikita natin. So ayan, dumako tayo dito sa may left side. So nakikita nyo present yung horn niya dito sa bandang ibabang bahagi. So ang makina ng motor na to talaga mga dude, ayan, oh, napakalinis tingnan. Ayan, may Benelli dito sa babang bahagi ng tangke. Sa sidings, ganoon pa rin, may sticker na 200 Evo. Kapag ka cruiser, walang compartment yan, kaya meron siya ditong grab grill kung gusto mo nang mag-install ng saddle bag para lagayan mo ng mga gamit. Matte black yung kanyang swing arm. Ayan, present pa rin yung chain guard. Ayan, tapos ito, nandito din yung footrest. Ayan, so ayun yung kanyang makina dito sa left side, yung Benelli na brand dito naka sticker. Alright, yan yun. So kung nakikita nyo, wala siyang carb dahil FI na nga siya. Tapos dito sa itaas na bahagi, ayan yung kanyang side mirror dito sa left. Tapos yung mga switches niya dito sa may left, high beam, low beam. Tapos yung round niya na gauge. Tapos dito naman sa right side, yung kanyang side mirror. Tapos yung mga switches dito sa right side. Ayan, so naked handlebar, matte black pa rin yung kulay. Tapos yung takip ng tangke niya, ayan, disusi yan. Alright, yung tangke niya napakalaki. Yung kanyang clutch napakalambot, hindi siya masyado matigas, hindi din malambot. So sakto pa rin. Tapos yung kanyang brake lever, ganun din. Hindi rin matigas, hindi rin malambot. So ayan, disusi yung ang lock ng kanyang tangke. Alright, so ito naman yung kanyang looks dito sa may left side. Alright, so ayan, naka side stand tayo. Yung motor na to ay walang center stand. Ayan, oh, diba? Ayan, dekade na siya. Ayan yung kanyang sprocket dito sa hulihan. Ayan. Front and rear wheel ay naka-mags type na. So goods na goods mga dude. So tingnan natin yung kanyang seat height. Ayan, kung nakikita nyo. Oh, sakto lang sa height natin. Ang height natin ay 5'5 hanggang 5'6. So ayan, sinukat natin. Goods na goods. Nakakapote pa tayo dyan. Inabutan tayo ng ulan papunta dito sa Benelli. So alright. Ayan, oh. Oh, diba? So ayan yung sukat natin. So mas aayusin natin yung camera. Ayan. So inayos ko dito yung camera para mas makita nyo. Alright, so yan yung tangkad natin, 5'5 ang height. So ayan, nakatayo tayo, tas ayan, nakaupo. Alright, so sakto lang sa mga Pinoy na hindi binayayaan ng ganun katangkaran. Alright. So ayan mga dude, so kung nakikita nyo, dalawang kulay yung available nila dito, yung gray or yung silver, tapos yung kulay black, matte black. Alright, so ayan yung dalawang unit nila dito sa may Benelli Antipolo. Anong masasabi nyo dito sa cruiser bike ng Benelli, ang Moto V Evo 200? So swak ba siya sa panglasang Pinoy? So comment down below naman mga dudes. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So nandito tayo sa Benelli Antipolo. So ilalagay ko na lang dyan sa may ibabang bahagi ng ating video. That's it for today. Kung nakaabot ka hanggang sa uling bahagi ng ating video, baka pwede naman pakilike, subscribe, and then hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Thanks for watching. Bye-bye.